Yeah, it's my this is week. Yeah. But no meeting. I think because my I think it is new. It is our do something like meeting. Yeah. Yeah, they're doing meeting. Yeah, I see. Yeah. So this week, um, simula yesterday, ano sila, asynchronous class. Maybe So may mga, next Monday will one. yeah. So simula yesterday, actually last week pa siya nagsimula yung pasukan nila, July 21, pero ano, orientation week nila last week, pero since may bagyo at suspended ang klase, parang kinontinue nila yung orientation week nila ngayon. And yesterday, meron silang mga sinagutang mga outputs. Well done now. Yeah. So, sabi ni Gia, ito daw yung reward niya, yung chill time, kasi tapos na niya lahat ng mga pinasagutang mga outputs at Yeah. naipasa niya lahat. So, ngayong araw, parang may meeting or mga important matters siguro na mga ginagawa pa ng mga teachers niya, yung school. So, hindi sila miniting ng ng teachers niya ngayon. Pero last week, 2 days, Monday and Tuesday, July 21 and 22, na-meet niya yung isa sa mga teacher niya na yun, kasi nga orientation week nila last week. Ayun. So, yan. Rest muna siya kasi marami pa siyang kailangang panoorin sa kanilang Google Classroom para ah, sa sa mga gagamitin nila sa online. So ayun. What can you say? Wow. But really best possible still. Yeah. So, isisingit ko na rin yung sasabihin ko at sabi ko, ikukuhanan ko ng video or reaction tungkol sa nagtanong, Human. nag-comment sa isang video namin Just, na kailan try. daw na-diagnose ng ASD si Gia. Actually, nung first check-up niya kay doktor, na-diagnose siya ng late development. So, sabi ni doktor, hindi pa niya masasabi na siya ay may ASD kasi hindi pa, parang kulang pa yung observation ni doktor para ma-diagnose siya ng ASD. So, yun. So, nakalagay dun sa diagnosis niya na late development. Kasi, nakikita kasi namin yung yung improvement niya. Yearly, nakikita namin yung improvement niya. And then, syempre, ang hirap magpa-schedule. Mahirap kumuha ng schedule ng doktor, ng developmental pediatrician. At isa pa, financial problem. Alam naman natin na napakamahal ang fee kapag nagpa-check up ka sa isang DevPed. Okay? And then, so medyo natagalan yung pagbalik namin kay doktor. Ayun, nung second check-up na niya kay doktor, same doktor pa rin naman siya. So, luckily, nahanap pa rin naman namin si doktor. Siya pa rin naging doktor niya. Yun, na-diagnose na siya. Doon na siya nakitaan na meron siyang ASD, pero ito ay mild lang. Kasi, second check up niya kasi is after na ng pandemic. Kasi 2 years din yung pandemic, 'di ba? So, doon na rin po kasi lumabas yung stuttering niya, yung balance, takot siya sa mga heights. Pero nung pandemic, sinosocialize pa rin naman namin siya kasi
nilalabas namin siya. Pero syempre kailangan limited kasi nga pandemic nga, 'di ba? So yung kapitbahay namin na classmate niya at naging friend din niya, yun, si, pinapakisama ko siya sa kanila. So, syempre, nakaalalay pa rin ako. So, ayun, nagbabike sila, tinuturuan ko siya magbike. So, sa balance din yun. Eh, kung kailan natuto na siyang magbike, nandun na, kinaya na niya yung balance ng bike sa biking, doon naman sobrang naghigpit na bawal nang lumabas, especially yung mga bata. So, ayun, sa loob lang ng bahay. Tapos, syempre, 3 lang naman kami sa bahay. Pero, syempre, iba pa rin talaga yung, yun nga, yung socialization sa mga ka-age niya, ganyan. So, kami yung kalaro niya, ganon, kabanding. Tapos, yun. So, nung bumalik kami kay doktor, yun na-diagnose na siya ng mild ASD. At sabi ni doktor, kasi nung July 11, galing lang kami kay doktor at tinanong ko siya, kasi nga, dahil marami akong nababasa about sa mga level 1, level 2. Tinanong ko siya, sabi, hindi daw siya nagbibigay at yung mga kasamahan niya ng mga level number, kasi sa akin din, sabi ko kay doktor, kasi nga, kunwari, binigyan mo siya ng level number, level 1 siya, tapos yung isang bata, level 1 din. Pero, may pagkakaiba, hindi naman talaga totally talaga na parehas sila ng condition, di ba? O parehas na condition na ASD, pero kung yung categorization magkaiba. Kaya ang sabi ni doktor, si Gia ay diagnosed ng mild ASD. So under speech and language impairment. So kailangan niyang mag-speech therapy tsaka mag-occupational therapy para sa sa pamumuhay niya, lalo na in the future, lalo na kapag wala na tayo, ganyan, 'di ba? Wag muna sana. Tapos 'yun. So yun, stuttering. Ang hirap din kumuha ng schedule para sa speech therapist. So nung nag-speech therapy na siya, kung dati kapag nagbabasa siya, may stuttering, yun natanggal na. So may smooth speech na siya doon, smooth speech. Tapos ang fino-focus na lang ni speech pathologist ay yung sa socialization. Tapos, basta yung more on sa language din. Tapos, ngayon, I think, mga ilang weeks na rin na ilang Saturdays, kasi every Saturday kasi yung therapist niya. So, nagkaroon na rin siya ng occupational therapy. So, sa balancing. Ngayon, nung nagsimula na siya na mag-occupational therapy, malaki din yung improvement. Kasi, tsaka masaya siya at laging excited na mag-therapy. Yun ang importante sa lahat. So, ayun yung kwento kung paano siya na-diagnose as ASD dahil yung sa stuttering din niya. Pero yung sa naman, sa yung focus, eye contact, mga ganyan, kasi sabi ko nga sa therapist, tsaka kay doctor, doc, po kasi, or teacher, tinuruan ko kasi siya na na wag makipag eye contact sa mga strangers. Eh, syempre, sa kalagayan nila, sa condition nila, yung kailangan mo talaga sabihin na, sa kay therapist, receptionist, kay teachers, sa mga tito, lolo, cousins, yan, sila pwede kang makipag eye contact. Kasi nga, 'di ba, ang iniiwasan kasi natin yung hypnotize, yung ganyan. Kasi sila mga naive, hindi pa nila masyadong alam yung mga sa real world, 'di ba? Kaya ngayon, since siya naman excited na rin siyang lumabas sa mundo niya at ma-enjoy yung yung meron sa mundo din natin, 'di ba? Kaya yon, gusto niya makipag-socialize, lalo na sa mga family members. Yan, lagi siyang excited na magbakasyon sa mga lolo and lola, tsaka yung mga pinsan, mga tito, tita, yun. So, ayun. At may mga nakikilala naman siyang mga iba pang mga family members na alam mong nakakaintindi sa kagaya niya. Ayun.
So, ayun. So, marunong na din siyang magplano para sa sarili niya. So, like, yung birthday, malayo pa lang nagpaplano na siya. And then, hinayaan din namin na siya yung pumili sa mga gusto niya. Basta, practical, yan, tinuturuan namin maging practical. Tapos, tinuturuan din namin kung tama ba yung pinipili niya, ganyan. Like, yung school niya, siya yung pinapili po namin. Siya yung pinapili po namin kung saan siya mag-aaral, ganyan. Kasi sila, syempre, meron din yung sila yung mga aura at yung mga pakiramdam, yung mga energy sa katawan nila, diba? Ramdam nila kung saan sila mas komportable. Ayun. So, support lang kami sa kanya. And then, ngayon, gusto niyang mag-dance lesson. So, sa ngayon, wala pa kasi kaming nahahanap na yung merong K-pop tutorial, more on ballet. So, ayaw naman niya mag-ballet. So, payag naman si daddy niya. And kami, support support lang naman kami sa kanya. And then ngayon, lately, gusto niyang mag-training ng sumali sa mga karate do, mga ganon. So, sabi ko, ito na yung pagkakataon kasi yun din yung parang physical activities, ganyan. Tsaka, yung para mas maging strong pa yung katawan niya at yung mas, ma-improve pa yung balancing, ganon. So, sabi ng daddy niya, sige, go, sabi niya ganyan. So, pwede namin siyang i-enroll. So, sabi ko, meron namang, training ng ganon every Sunday. So, sabi ko kay Gia, 1 hour lang naman. So, do you want, karate do? Yeah, like, we were tough. Kamay. Yeah, tough. Tough kamay. Okay. So, ngayon si Gia, this year, nag-e-enjoy, masaya, at less stress, hindi na siya na-frustrate, at, nabawasan na rin yung pag-meltdowns niya, ganyan. So, nakakatuwa. Happy lang siya at positive lang. Yung laging, puro positibo lang yung mga nasa isip niya. Hindi na laging, hindi na siya laging nagsusungit, hindi na laging, nabuburo yung baga. Ganon. So, ayun lang. And, ipapakita ko rin yung mga ibang videos din. Sana makapag-video ako kapag nasa therapy center na kami kasi bawal kasing mag-video doon, lalo na maraming kids, so bawal nga yun. So iniiwasan ko rin yun, pero sana makakuha ko ng video na yung siya lang para at least ma-update ko rin kayo sa sa mga therapy po niya. And nagyo-yoga din siya, tapos yun, basketball. Pero yung mga game lang na basketball na hindi yung totally basketball talaga. Tapos, next therapy niya is soccer ball naman daw. Yeah. Ayun. Tapos din, what's that? Emotion game, yan, emotions game. Tapos, what else? The memory game? Yeah. Okay, ayan. So, nag-enjoy siya sa kanyang therapy. So, yun ang mahalaga sa lahat. Ayun lang, guys. Thank you for watching. Thank you for your support. God bless everyone. Say bye-bye na. Bye, guys.